Magandang umaga sa inyo, Healthy Pips. Ako po ay kumakain ng hilaw na gulay. Napakasarap. Bagong pitas ko lang po ito. Palibhasa po, ito ay hindi ini-sprayan, giant patani. Ay masarap kainin. Matamis-tamis po. At talaga namang kakaiba ang lasa pag talagang sanay kang kumain ng hilaw. Sabi siguro ng iba, Healthy Pips, oh, yeah! Ano yan? Para kang kambing. Pinapakita ko sa inyo ang pagkain po ng hilaw na patani. Giant patani. Para sabihin sa inyo na napakahalaga ng vegetarian ka pero hilaw ang kakainin mo. Yung iba kasi gusto talaga mag-vegetarian pero luto. Ano po ba ang bintahe kapag hilaw? Ang unang bintahe po, kapag hilaw ang pagkain mo, hindi ka na magagastusan ng gas. Hindi ka na magsisindi ng gas para lutuin. Hindi ka mamumroblema sa samya, no? At lalo na kapag mga dahon ang iyong lulutuin, pagkaluto ng dahon malalantayon yung isang kawali, kalahati na lang. Samantalang pag niluto mo ng hilaw, yung pechay na hilaw ay mas madami kaysa sa pechay na luto. Kaya mas marami ang makakakain, mas matipid. Ano po? Mas matipid dahil walang gas. At maraming makakain ng isang bungkos. Yung halagang 10 piso, maraming makakain. Kaysa sa yan ay niluto mo. Mas maakas sa ekonomiya, mas malaki kasi ang gastos mo. Kaya mas maganda hilaw. Kaya nga lang titiyakin mo na malinis ito. Walang insecticide. Walang mga pesticides, baka malason ka kapag hindi maganda ang paglilinis mo. Kinakailangan ibababad mo sa suka na may asin o di kaya ay baking soda na nilusaw sa tubig. Ibababad mo ng 30 minutes bago mo kainin. Ito, hindi ko na ito hinugasan sapagkat bagong pitas, walang spray ito. Ako ang nagtanim, organic, walang spray. Kaya kinain ko pagkapitas. At napakatamis, oh. Haba. Kalahati na nakakain ko doon sa isa. May 3 pong uri ng vegetarian. Ang isa ay tinatawag pong pesko. Yung pesko ay kumakain po ng isda. Hindi ko masyadong naipaliwanag doon sa nakaraang kong video. Yun po ang ibig kong sabihin nang sinabi ko na may kaunting isda. Kasi ang nabanggit ko lang pala ay lactoobo. Kaya nung na-upload ko at nung aking pinanood, bakit hindi masyadong malinaw itong pagkasabi ko. Pagkasabi ko ng lactoobo ay nagsabi ako ng kumain ng kapirasong isda. Kasi po nasa isip ko yung pesko na kapag ikaw ay mayroong sakit-sakit din na gano'n, nasa paliwanag ko, kaunting protina na lang, dapat pesko na ang gawin mong pagbibigyan kung hindi mo pa kayang tanggalin ang isda. At kung hindi, gusto mo mas maganda, lactoobo. At kung gusto mong mas maganda at talagang mas lumusog ang katawan mo, mas maganda ay vegan. Walang karne, walang isda, walang gatas. Mayroong gatas pero yung galing sa soya, galing sa hazelnut. Yan. Doon po galing yung gatas na kanyang ininom. Galing din po sa halaman. Bukod sa bisa at yung benepisyo, yung advantage ng hilaw na gulay, bukod sa tipid sa pagluluto sa panahon po, tipid sa panahon, tipid sa pera, dahil hindi ka na gagamit ng gas, ang hilaw ay na gulay ay maraming enzyme. At ang enzyme ay isang catalyst. Ang ibig sabihin ng catalyst, ang masamang chemical na nasa katawan mo
ay kaya niyang baguhin. Sa halip na makakasira ng katawan ay magiging friendly na. Yan. Kagaya halimbawa nung SOD na enzyme. Ano po? Yung SOD, yung carbon monoxide o carbon dioxide, gagawin na lang niyang tubig yan sa ating katawan. Yan. Kaya po, hindi na po makakasama sa katawan natin. Kaya kapag ikaw ay nakakalanghap ng maraming usok ng tambutso, kinakailangang madami ang enzyme na SOD sa iyong katawan para po hindi mapinsala ng mga mapanganib na mga chemical ang katawan mo. Maliban na lamang kung napakataas na uri ng lason, hindi po kaya ng ating enzyme kagayaan. Nga po, kinakailangan ng sobrang dami sa isang kaunting matinding lason, kinakailangan ng sobrang dami at baka hindi makayanan ng katawan mo. Kaya yun ang sinasabi kong mga mapanganib na chemical ay yung hindi masyadong matindi. Ano po? Yung natutolerate ng ating katawan pero makakasakit tayo pagdagal ng panahon. Pero hindi po natin sinasabi yung lason. Ano po? Pero may mga pagkakataon kahit yung kamandag kapag pumasok sa bibig, ano po? Sa bibig at nagkaroon niya ng enzyme galing sa ating laway at tapos nagkaroon ng proseso yan sa ating binubong at nadagdagan pa ng ibang enzyme doon, kahit kamandag ng ahas minsan hindi na tumatalab. At yung mga matitinding lason, medyo humihina ang talab. Ano po? Kung kaunting-kunti din lamang talaga na matutolerate ng sistema ng katawan mo, ay makakaya ng katawan natin na medyo ma-neutralize po yan. Ano po? Dahil meron po tayong mga enzyme. At ang hilaw na gulay, mataas pong enzyme niya, maraming enzyme. Yun po ang isang bintahe. Kaya napakahalaga na magbigan po tayo sa ating, hindi lang basta bigan, raw na gulay ang ating kakainin. Yan. Sapagkat mataas ang enzyme at nililinis ang binabago ang mga chemical, yung struktura ng chemical, napakagaling na maglinis ng dugo. Ang hilaw na gulay. Yan. At sapagkat nalilinis ang dugo mo, na pinaka-basic sa paggagamot na natural ay linisin ang dugo. Kaya kung gusto mong gumaling sa lahat ng uri ng sakit, kinakailangan ang pagkain mo ng gulay ay hilaw. Hilaw na kakainin mo. Panasanay ka naman ay masarap naman ang lasa. Kaya nga lang, yung ibang makakita, ano ba yan? Parang baka, parang kambing. Pero kung iyong iisipin, nung nilikha naman ng Diyos si Adan at si Eva, hindi naman sila tinuruan. Mababasa po ba ninyo na nakakagawa na kagad sila ng apoy noon at nakapagluto? Kung anyong titingnan, ang ibinigay ng Panginoon Diyos na pagkain ay buto, gulay at saka prutas. Yan. Kaya ang mga pagkain nila noon ay hilaw. At mula kay Adan, tingnan niyo ang buhay po nila ay 930 si Adam. Si Methuselah ay 969. Napakahaba. Pero nung natala na pinayagan na kumain ng karne, ano po? Sa Genesis Kapitulo 9, pinayagan ng pagkain ng karne, pagkatala ng mga edad ng tao, sa Kapitulo 10 at Kapitulo 11 ng Genesis, naging 400, 200, at si Abraham ay nasa 175 bago siya mamatay. Umikli ang buhay ng tao nang kumakain na po sila ng karne. Yan. At ngayon, dahilan sa bukod sa may mga chemical ang ating pagkain, ay mahilig ang taong kumain ng karne. 18 anyos pa lamang ay inaatake na ng stroke at sakit sa puso.
Yan po nangyari. Wala pang 30 ay meron ng diabetes. Yan po ang nangyari. Kaya nga po napaka-importante na dapat tayo po ay bumalik sa natural na disenyo ng Diyos na kumain ng hilaw. Dahilan sa pagkakasala ay gusto rin ng Diyos na sapagkat hindi pa sila nagluluto, ibinigay ng Diyos ang mga herbs bilang pagkain. Kaya yung herbs, maganda rin po yung kainin ng hilaw kung kaya mo. Kaya nga lamang may mga herbs tayo na matitigas, hindi kayang nguyain, sapagkat ang pinipili nating lagain ay yung magulang na dahon. Pero kung siguro yung kakainin mo, halimbawa, alam natin mabisang herbal ang kwan, ang bignay. Pero kung kakainin mo ay talbos, o yung bagong labas, makwan pa, yan ay malambot pa, ay pwedeng pagkain yan sa tingin ko, sapagkat yan ay mabisang herbal. Wala pa akong nakakita na tao na kumain ng hilaw na dahon ng sambong. Pero sa tingin ko ay pwede rin po yan. Kung talagang gagawin po natin. Medyo mapakla nga lang yung sambong. Pero ang Diyos ay pinakain ang tao ng herbs nung sila po yung nagkasala. Para kahit sila po ay nagkasala, mahaba ang kanilang buhay. Umabot nga po ng 969. Ano po yung pinakamatanda. At nang kumain ng karne ay naging 400, 200, 175. At sa kapanahunan ni David ay hindi na umabot na 100. At kanya sinabi, ang aming buhay ay 70. At kapag malakas ay abot ng 80. Subalit, lahat ng iyon ay pawang hirap. Ano po? Dahil marami ng arthritis, ano? Masakit ang tuhod, masakit ang balakang. Bakit po ganon? Sumasakit ang tuhod at balakang. Dahil sanay na nga po tayo na hindi tayo kumakain ng hilaw na gulay at sanay tayo karne at isda ang ating pagkain. Pero yung mga nakikita kong hindi kumakain ng mataas na asin at ang kinakain ay kahit hindi hilaw ay mga bulang lang lamang, sila yung nakikita kong walang arthritis kahit matanda na. Kaya wala nang mga tistis. Oh, yung TIS, ang tis kasi ay infeksyon. Arthritis, hepatitis. Yan. Pag may tis, ang dulo ng isang salitang Ingles at yan ay kumakatawan sa isang sinasabing isang organ ng tao, kagaya halimbawa ng atay, hepatitis, ay infeksyon po yan. At pag may infeksyon ay mayroon pong pamamaga at nandun po yung kirot. Kaya yun po, dahil ang tao ay kumakain ng karne. At ako'y nakakita, kinilaw na karne, nagadugo-dugo pa ay sinasawsaw lang sa suka at kinakain. Ay, hindi naman natin pwedeng sisihin yan sapagkat yung ibang karne naman ay pinahintulot ng Diyos. Pero ang maganda, bumalik tayo sa original na pinapakain ng Diyos ay hilaw na gulay. Maraming salamat mga Healthy Pips sa pagsubaybay po ninyo sa aking video at natalakay po natin ang pagkain po ng hilaw na gulay. At mas maganda po kung mag-a-adjust pa lang kayo, pwede kayong magpesko, kumakain ng isda. Kapag maganda ng adjustment ninyo, mag-ship kayo hanggang makaabot po kayo sa vegan. At hindi basta vegan, ang pagkain po ay hilaw na gulay. At pag ganyan po ating gagawin, malusog ang ating pangatawan. Maraming salamat po pala sa mga subscriber po natin. Ako po ay mayroon ng halos kulang na lang ng 200 at 200 na, 198. Noong isang araw ay
194 lang yun eh. 189 no isang araw. Tapos so naging 193. Pagkatapos ay ngayon ay 198. Kaya maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin channel at sana po humaba ang ating pagsasama sa channel na ito at ang mga ating pong tinatalakay nawa ay makatulong sa ating malusog at maligayang pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong muling panunood at ako po ay nagpapaalam muna sa inyo at abangan po ninyo ang ating susunod na bidyong i-upload at alam ko ang aking susunod na bidyong i-upload ay talaga pong makikinabang po tayong lahat. Pagpalain po tayo sa araw na ito ng ating Panginoong Diyos.